Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayan nga nagsutit sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. Good morning mga langga, adlaw karon nga Biyernes, Marso 15 tuig 2024. Sa ngan sa atong mga regular host nga sila si Manny Rabakal ug si Malu Inokando Tabar, kami mo makikauban kaninyo hangtod ta karong alas 9 sa buntag. Ako si Randy Gorion ug ako si Crystal Joy Felerca. Puno sa diskusyon ang atong programa karon. Siyempre, atong unahon paglili kung unsa ang mga front pages sa atong mga lokal o national nga mantalaan. Unahon nato ang Sunstar BBM approval sought Negros Cebu Bohol Bridge. Sa Super Balita, ginang nga mitchat sa AFAM gipusil. Sa The Freeman, Rama wants all skywalks gone. Sa Banet News, namusil maoy napatay sa pulis, babaeng biktima na alaan nga asset. Sa The Philippine Daily Inquirer, suspended NFA workers are tasked just ministerial. Sa The Philippine Star, Kibuloy in Highlands seeking divine guidance. Sa the Manila Bulletin, rules-based order key to safe passage, Marcos. Sa Tempo, CIDG arrest scammers. Mao kato itong mga front pages sa itong mga lokal o national nga pamantalaan. Sa atong pagbalik, ang mga balita na usab nga nahipos sa atong mga kaubanan sa CCTN News Department. Standby. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Babae lang ako. Kaya huwag niyong sabihin. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Natadhana akong maging nasa ibaba. Hindi totoong babae ang mas malakas ang kasarian. Siya na mismo ang humusga. Babae lang ako. Panahon na para baliktarin natin. Babae lang ako. Siya na mismo ang humusga. Babae ang mas malakas na kasarian. Hindi totoong Natadhana akong maging nasa ibaba. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Kaya huwag niyo sabihin. babae lang ako. Ano pa sa babay? Mga kasawa! Doon ni mong tarabahin! Wapay ka! Sir, paano si Victor na pinay? Ano yung mapantay na gana? Sa gamay kinabuhi! Uy, kayo ko sa sitwasyon na kani atong mga anak ita, 5 ka buok niya, pobre ka ita. Kung saan nga na to, matuman na to ang ilang taksa-taksa ka mga pangandoy. Ito tagad kayo ba sa mahimong tao pare? Ito gitulo. Magid man ang guys, isa may mahimang Monsignor, Bishop, ug Santo Papa. Grabe yan, Sara! Santo Papa man yun! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy, karon atong sahuan ang mga balita nga nahipos sa ato nga CCTN Sayri 47 reporters. Naguna sa atong mga balita, dili na makabalik sa dapit na sunugan ang mga residente nga napektuhan sa sunog sa barangay Luok, Dakbayan sa Mandaue. Tungod niini ang mga residente adto na i-relocate sa Sitio Riverside. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Dinhi sa Cesar Cabahog Elementary School, kasamtangang gihikling ang pipila sa mga nasunugan sa Barangay Luok. Wala pa natino sa mga opisyal kung kanusa magpabilin sila dinhi sa tunghaan. Ang klase sa eskwelahan ang gisuspenso una aron paghatag og kabutangan sa ubang nasunugan. Hinuon mato ni Kapitan Raul Kevin Cabahog nga aduna nay gitan-aw nga lugar kung asa i-relocate ang mga nasunugan. Ang gitudlo nga relocation ni Mayor Jonas Cortez mao ang lugar sa City of Riverside tapad sa University of Cebu, Lapu-Lapu and Mandaue UCLM. Matod sa kapitan nga dili na itugot ang pagtukod og balik sa fire site ubos sa First Bridge tungod giingong danger zone kini. It is a danger zone. It's under the bridge, nasa dagat, so it considered as danger zone. So mana karon kay aduna na may panghitabo na wa gyud nato damha. So mao na ang atong gikuan na di na sa mabalik para di na mausab, no? Kung pasamayo na mura tag sirang plaka, no? Basig puhon na sad magtukod. Nya
under the bridge, wata ka baon sa mitabo na. Ang sunog na igo sa duha ka sitio sa barangay nga mao ang UTB o Under the Bridge ug Bantayan sa Hari. Sa lista sa City Social Welfare and Services, moabot sa 515 ka pamilya ug kapin 1,006 ka mga individual ang naapektaran sa sunog. Ang CSWS nihatag na og relief kit sa mga biktima. Kaganinang buntag, niapod-apod usab og donasyon ang usa ka party list pinaagi sa Assistance to Individuals in Crisis Situation Program sa DSWD. Nakadawat og family food packs ang matag pamilya. Yes, dapat tayo umaabot kay presently ang UPAB nakinegosyate masad sa DSWD office for another round of family food packs distribution. As per content niya kay 6 kilos man of rice, it will greatly dependent sa number of kananaabang family members ba, pero ideally 3 days na siya. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo mohatag og hinabang sa mga nasunugan sa Barangay Luok sa Dakbayan sa Mandawi. Mayor Michael Rama makig-alayon sa konseho aron madali ang pag-approve sa budget alang sa mga biktima sa sunog. Ang kasayuran ihatod ni Sheriza May Uy. Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo muhatag og ayuda ngadto sa mga biktima sa sunog sa Barangay Luok, Dakbayan sa Mandawi. Gipahibalo kini ni Cebu City Mayor Michael Rama nga plano niya nga hatagan og ayuda ang mga biktima sa sunog human sa ubay-ubay nga nabiktima sa grabing dakong sunog niadtong Martes. Dugang niya nga makigalayon siya ngadto sa Cebu City Council aron sa pag-aprobar sa budget nga ilang idonar ngadto sa Dakbayan sa Mandawi. Nanginaot siya nga mosuporta ang mga konsehal sa iyang tinguha nga pagtabang sa silingan nga syudad. Tingog na usahay, tingog ko niya, magamalog na sa maglahi og figure sa SP. Idugang si Rama nga kung ang kagamhanan sa Dakbayan na mutabang sa ubang dapit sa nasod, way rason nga dili kini muhatag sa silingan na nga syudad. Kasamtangan nga moabot nga to sa 1,500 ka individual ang natala nga nabiktima sa sunog og 400 ka pamilya. May magulang kita mga hatag, we've been doing, we've been helping. Sheriza May Uy, CCTN News. Sa pagpadayon sa atong mga balita, nunod sa pagdayong pag-obserbar sa Fire Prevention Month, mga Urban Poor Associations sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, gipanghatagan og fire extinguishers. Sa datos sa CDRRMO, nakita nga dako og tabang ang mga first responders sa panahon sa katalagman. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Gipang apod-apod ang 150 ka mga fire extinguishers sa Dakbayan sa Lapu-Lapu pinaagi sa City Disaster Risk Reduction and Management kon CDRRMO ngadto sa mga urban poor associations. Kini alayon sa Fire Prevention Month nga giselebrar karong buwan sa Marso. Ubay-ubay nga mga urban poor associations ang nakapahimos niini. Gani matag usa ka asosasyon nakadawat og tag-upat ka buok fire extinguishers. Apan sa wala pa sila gipanghatagan matud sa pangulo sa CDRRMO nga si Najel Banyasya, gisiguro usa nila nga kamao na sila mogamit niini og sa mga basic nga buhaton sa pagresponde pinaagi sa pagpaubos kanila sa training. Training yun, no? Kay previous experience namo sa lain syudad pa nagisunog giitsa ang fire extinguisher sa sunog. So karon basic requirement do na gitay training. Base sa ilang datos, nakita ni Banyasya nga dakong tabang gyud nga ang katawhan mahimong first responder sa oras sa katalagman. It's been proven sa previous din imong matan among data would show nga doon ay mga sunog nga napaong dayon, no? I think St. Michael's Urban Poor Association sunog nadali dayon nila. It's more than a finger kanang na sunog na nakatabang dayon ang ilang mga first responder. Ang pagpanghatag og mga fire extinguishers alang sa Fire Prevention Month nahimo ng tinuig nga buluhaton sa CDRRMO. Gani karon mo ikatulong tuig sa pagbuhat nila niini. Apan giklaro ni Banyasya nga ang pagpanghatag og fire extinguishers ug pagpahigayon og trainings dili lang karong buwan sa Marso apan gibuhat kini nila sa tibuok tuig. Tungod kay tinguha nilang mahimong first responders ang matag komunidad sa syudad sa Lapu-Lapu. Samtang isip sa pagselebrar usab sa Women's Month karong buwan sa Marso, ang mga kababainan usab gikan sa nagkadaiyang organisasyon gihatagan og pagdagad nga mao'y partisipante nila sa Fire Olympics kung diin gitudloan sila aron mahimong first responders. Kung doon ay sunog o katalagman, ang mga babae rin mabilin sa balay, so mo na itong i-capacitate sila. Di lang babae, mga bata po.
No? So everybody sa community atong gi-train. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Kapin sa 6,000 ka mga pulis uban sa mga sakop sa sundalo ug force multipliers ang ipakatap sa Central Visayas atol sa pagtimaan sa Semana Santa. Police Regional Office 7 muisa sa ilang alert status gikan sa normal ngadto sa full alert pila ka adlaw sa dili pa ang Holy Week. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Kapin sa 6,000 ka mga pulis ug sundalo dakip na force multipliers ang ipakatap sa Police Regional Office 7 sa Tibok Central Visayas atol sa Semana Santa. Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Abirin, hepe sa Police Regional Office 7 nga nagandam na ang kapulisan alang sa paghatag sa hugot nga seguridad sa tanang lugar sa Region 7. Doon ang himuon nga simulation exercises, communication exercises ug uban pa aron masiguro nga hanay ang ipatuman nga seguridad sa mga dapit nga angayan nga patutukan sa kapulisan. Matag lugar doon ay gitahasan ng mga police officer gikan sa Pero 7 din siya aga buhatag og kamanduan sa mga personel nga ipakatap. Magsugod-sugod semana ang deployment sa dili pa ang Semana Santa. Just for the record, we will be deploying around 6,000 members of the security forces. That would include the PNP, Armed Forces of the Philippines, and other agencies of government. We will have another round of conference. Then mo follow na atong gitawag og mga simulation exercise, communication exercise. Then of course, we will designate red teams, meaning to say mag-check sa deployment. Usa sa patutukan ang isla sa Bantayan nga nailangan mao'y adtuanan ug dugukon sa mga lokal ug langyaw nga mga turista lakip na mga ribotong Katoliko. Matod ni Pilare nga doon na sila special security plan sa mga isla subay sa mga insidente sa nanglabay nga mga Semana Santa nga doon ay daghan ang nabiktima sa scam nga turista. Di nakabook silang agency nga dili tinuod o pag-abot sa mga lugar wala sila kapuy-an bisan nga nakahatag na silang down payment. Nakagalayo na sila sa Department of Tourism kung DOT aron mapakgang ang natinguha nga mangilad diha sa social media. Ginyong mahinumduman na ay mga issue sa una mahitungod sa mga scam sa pagpa-reserve sa hotel. No? So naana pud tay intervention towards that. We have already coordinated with the Department of Tourism. We have instructed the chiefs of police to maximize information dissemination para walay mailat, no? Doon mga pulis nga wala maka-uniforme ang ipakatap aron monitor sa mga kriminal nga tagalaing lugar nga mituyo sa pagtabok sa isla sa Bantayan aron mamiktima sa mga bisita. Dugan ni Pilare nga ilang isaka ang ilang alert status ikan sa normal nga to sa full alert pipila ka adlaw sa dili pa ang Holy Week nga nagpasabot nga wala nay mga personnel nga maka-leave sa trabaho. Gipahibaw sa Pero 7 nga base sa intelligence report gikan sa nakadiyang ahensya sa gobyerno wala sa dinadawat nga hulga sa seguridad labot sa mga kalihukan sa Semana Santa. Arnold Bustamante, CCTN News. Sa laing balita, gihangop sa gobernador sa lalawigan sa Negros Oriental ang pagpasar sa balaod nun nga nagiusa sa mga lalawigan sa Negros Oriental Island isip usa na ka rehiyon. Sumapa nga ila kining gipangandaman. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Atol sa pagbisita niya sa Subo, gihangop ni Negros Oriental Governor Manuel Chaco Sagarbarria ang pagpasar sa Senate Bill 2507. Kini mao ang balaodon nga naghiusa sa mga lalawigan sa Negros Oriental, Negros Occidental ug Siquijor, isip kaugalingong rehiyon. Niadto Martes napasar na sa Senado ang maong balaodon sa third and final reading. Matod ni Sagarbarria nga dako og bentaha ang pag-umol sa Negros Island region. Kini aron mas mapadali pa ang serbisyo sa mga ahensya sa kagamhanan, sama na lang sa mga regional offices nga ibutang. Pero if it's right around the corner, if we have like special requests, special meetings, sayon kaayo to have them called and sayon kaayo to talk to. So that is basically the advantage. Giyang usab sa pipila ka mga regional offices ang maong lakang, sama na lang ni Department of Education 7 Director sa Luciano Jimenez kung diin mas sayo na lang ang pagbiyahe itandi sa paglabang og dagat paingon sa Sugbo, diin asan himutang ang sagad sa mga regional offices. So dili sila mulabang to come to Cebu for any concerns, no, in terms of mga transactions.
then why not, no? Nakita sa mga magbabalaod nga pinaagi sa pag-umol sa Negros Island region, mas mapaligon pa ang otonomiya alang sa kalambuan sa matag lugar. Gipaabot na lang karon ang pirma ni Presidente Bongbong Marcos aron mahimo na kining balaod. Maong sa kasamtangan, hinay-hinay lang una ang Negros Oriental Provincial Government sa ilang mga pagpangandam alang sa posible mga pagbag-o sa bag-ong rehiyon. Apan usa lang ang nimong pasalig ni sa Garbaria sa ubang mga gobernador sa Central Visayas. I don't see any change when it comes to the relationship because number one, Governor Gwen Garcia is my auntie. Kay Garcia mampus pa man ako. So, mga plans and programs will still be the same. Ian Navarro, CCTN News. Mao ka mga balita nga nahipos sa atong CCTN reporters. So dito to imong balita kaganina Christine no nga nanghatag og fire extinguishers ang dakbayan sa Lapu-Lapu nga to sa mga kuan kani Urban Poor Associations kay bao gyud ta. Dako kayo na siya og gamit kaning mga naa sa kaning community isip mga first responder kung ugaling do na may mahitabo nga mga katalagman sama na lang sa dakong sunog. So I presume nga katong nakadawat sa mga fire extinguishers kay bao na gyud sila unsaon na paggamit. Mao na kong i-clarify gahapon ni Sir Nigel Serno nga before ba nila gitagaan og kanang mga fire extinguishers, trained na ba ni sila niya? Yung giingon nga yes, and actually mo train sila sir every day na sila mag-conduct sila og mga trainings to different communities in the society sa Lapu-Lapu kay matud pa nila nga murag tinguha nila sir nga mahimong first responders ang katawhan. Kay base lagi sa ilang data nga nakuha nga dakong tabang gid sir nga mismo ang mga ang community mahimo na mga first responders kay in kaso nga naay mga kanang sunog madali ra dayon ba naaray mga kay balo mo kanang para mo prevent ang nga dili gid siya mudako dayon kay tinuod man ako magpaabot pa ka sa mga kabumbiruhan dili biya nato na makuha nga medyo na distansya ana ba so ang kayo magkadako gyud so mas maayo nga katuang mga first responder kanig yung naa mga mulupyo diha sa mga dapit so sakto to nga ang mga inahan normally di ba mao man gyud mabilin sa balay so dapat kahibaw sila kung unsaon ni siya paggamit ning mga fire extinguishers kay dinha I understand also there is sa Cebu City nato programa sa una pag hatag po ni sila og kuan kani mga fire extinguishers unya ilan ni siyang gitunol ngadto sa mga chapel officers kay mahugman gud nga murag may sentro ina sitio panalitan so simbako wa mag-ampo nga mahitabo ang sunog. So at least na ay magamit. So from time to time siguro ato siguro na lang i-check kay basin di ay og wala po na isud, di ba? Kailangan naman na i-refill, no? O say paagi sa pagpa-refill like mo i-adto na siya sa fire department or unsay ilang arrangement? Wala na ako na-clarify gahapon sir pero sa ingon gahapon ni Sir Nigel nagbuhat pud sila ana mag-refill pud sila sa katong mangipang tagaan pud nila. So basically most likely ang disaster. Sila sir ang CDRMO. So program ang kana mao man nilang programa ron sir nga ang kanang community mahimong first responders. Actually last month sir kay ang sa mga Olango Island nga mga barangays ila pud gipanghatagan but before that syempre gi undergo pud og trainings. Ya daghan sir nga dili lang mga mama, mga papa but mga bata kanang nagud engagement sa tanan mga all walks of life ba. Kinahanglan jud ta og kanang kuan mo na pagpakabana sa tanan kay tungod kani magud siya dili lagi na siya concern sa usa lang ka tawo kun dili sa tibuok gyud siya nga community. So mas maayo gyud nga dindot pod na sir no kay di ba sa una kay kanang mga establishments man lang kanang mga business establishments nga kanang i-require sila nga naa sila mga fire extinguishers at least for now nga kanang bisan ang mga kanang kabalayan for example kanang mga urban poor associations lagyo sa mga establishments na pud sila ilang kaugalingon nga mga fire extinguishers nga dili na sila magsalig nga kanang naaday mo responde kanila sila mismo mahikabaw na sila unsaon pagresponde inga na ba. So kining tanan nunot ni siya sa padayon nga pag-obserbar karon sa fire prevention month. Unya dili na to kalimtan nga karong buwan na mausab nga kuan ato daing kuano good morning sad ni Cebu City Fire Station spokesman na Wendell Villanueva ang update sab kaayo ni siya diri sa Cebu City with regards ani nga kampanya aron malikaya nato ni mga sunog-sunog. Karong sakit lang pamalandungon sir no nga
nag-observe ta og fire prevention but natong nahitabo sa Mandawi nga dakong sunog Lagi? ba. Oo. So, mao ganing atoa din ha is, sagad mo na magutag ka ng sugugon ba? Malagi. Nag-observar ta, and yet, na ay mga mahitabo nini. So, murag ko lagi na siya. Pahimangno gini sa ato ang katawhan nga dili gyud ta mo kumpiyansa, magmatngon gyud ta kanunay unya atong himuon atong tagsa-tagsa ka mga responsibilidad aron dili ta makuan kaning makasugat niini nga klase nga katalagman kay lisod kaayo mao ni akong giingon bitaw nga usa lang ka pagpamilok ang imong tanang hinaguan mahanaw lang gyud na siya Christine. Mao gyud sir, imagine na kato sir nahitabo udtong tutok pag yun. Correct. Oh, no, init pag yun kaayo to ang weather sir, so lisod kay ito nga. Para nako gani is lahi ra gyud kung mahitabo ang sunog gabi kay panahon sa mga tuog na ta or sa adlawan kay sa adlawan at least dapat siguro tay mabira-bira din ha kay kuan kaning usa tawag na niya hayag pa man pero gabi gani mas lisod siya especially if ipaong dayon ang kuryente na saon na lang especially nga ato ang mga lugar is densely populated gagmay ra kaayo mga agianan so delikado evacuate gyud. Yeah. So karong buwan na usab ato sab gisaulog ang Women's Month. Nagpadayon ang atong celebration sa Women's Month unya kay Boko daghan kay sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang mga programa, aktibidad may labot aning kasaulugan or pag-obserbar po sa Women's Month. Karong Sabado na di ay Christine, ugma, no? Ugma, Sabado. Mauna ang amo ang medical mission sa Barangay Tejero with thank you so much sa GCI Sugboana ug sa Chongwa Hospital nga mao ato ang partner aning ato ang kalihukan ugma medical mission alang sa kababayen-an diha sa Barangay Tejero pero wala na magpasabot Crystal nga gilimit na namo sa Barangay Tejero kay bisan ang kababayen-an sa mga neighboring barangays pwede ra gyud kaayong maka-appeal no maka-benefit or maka-avail sa mga serbisyo nga gidalit sa JCI Sugboana ug sa kaning Chongwa Hospital sama lang niring prenatal OB consultation o katong pap smear. So sa akong nahibaw-an gani is murag sobra 300 na ka mga babae ang nagpalista kay gustong makapahimos kay ang nindot magud Crystal kung makita nila nga dunay problema i-treat dayon nila. So appeal na sa kuan sir? Appeal sa services. Unya daghan kay ito silang mga services nga himuon then makaingon jud ko nga dako kaayong tabang bitaw, dako jud kaayong tabang sa ato ang mga kababayen sama niining na sila colposcopy or thermal coagulator and hematocrit machine no nga dad-on diha sa Barangay Tejero. So makaingon jud ko nga inana ka pinangga ang kababayen no kay mo bigud ta nga unsa po sa usahay mahimo ba silang inahan mahimo pong tatay di ba kay mao gyud mabilin sa balay unya kaning mga ginikanan igo na ning binlan og siguro budget sa amahan bahala na mo diha di ba so lisod bigod kaayo na napay mga anak nga timanon so mo na ang amo ang isip balik pasalamat ngadto sa kababayen-an nga kinahanglan gyud sila nga kuan kada mo ra bitaw tan-awon gyud sila nga importante kaayo siya sa ato ang society. Moto gahapon sir nakita pod namo sa kanang Fire Olympics ang mga kababayen-an nakita namo nga kanang gitudloan gud sila unsaon ang mga basic nga pagresponde mga balde lagi nilang gipang alsa sir bugat ba na niya na sila time limit so more nagpa-contest man to sila so kanang makita gud nimo ang kuan ba nga naningkamot pod sila unya as well as kanang na-enjoy pod nila pero at the same time naka-learn sila unsaon pag basic nga ang mga basic nga things nga kinahanglan sa pagresponde. So nindot na sir no nga at least ba ang kababayen-an equipped na pud sila unsaon pag prevent og mga katalagman like fire. Doon sa pagsaulog sa kaning Women's Month, mao ni siya ang imong gingon no. Kaning pagsaulog sa Women's Month Christine, ang mga barangay health workers diha sa Tejero, mura sila naagi na sila kuan kanang bitong kasabutan na every Friday karong adlaw mo sulob sila pink na color murag agi pagsuporta ngadto sa kaning kababayen-an. So mo na ilan na gyud ang gihimo nga every Friday of the month karong buwana nga magsulob sila og kaning pink nga kay agi pagsuporta lagi sa kaning Women's Month. Okay? So sa atong pagbalik no, atong paghisgutan ang ubang nga mga issue no nga may labot sa lungsod. Stand by.
Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Jocelyn Boris, hadihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Leonie Carante Rivera, daghan ko gibati sa kong lawas. Sukan ako nag-inom aning koy, daggaan akong lawas, Daghan kay salamat sa Koy. Nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Wa ko'y katabang, dili ko mo to! Naarani mo ko mo to kagi! Sige! Magkanil na rin! Kung unay ang imong gusto, sige! Dili ko mo ila! Bisag na kung napakastuyan ako! Dasman! Sing! Ayaw mag-ibising! Ayaw sir! Ayaw mo sing! Ayaw sir! Maragsungan mo! Ayaw makaway! Pagka makaluluoy ni Billy, nakabigid sa yawa ang iyang pagka makaluluoy ni Billy, nakabigid sa yawa ang iyang pangunaon. Pagkabuotan ninyo ni Carlo Ongino, siya ra ginilahi. Tulang una, pabunahuna niya pa. Sakit-sakit lang ka sa dughan. Okay na ko. May lang usap pa. Kailangan sa tika lang. Sige. Pili! Hindi mo buhat sa talman! Sauli! Tuban! Kung away mong gusto, buhay ko! Sige! Sukol! Buha na yung uniforme! Ibutang yung mga armas! Kaya magpinunta na ito sa itong nganaong! Okay! Pili! What? Ikay sunod! Sige Brad! Patag mo na! Ako ni mong gipangita! Sige! Atos bay! Ato tabas stress! Ato ba? Ipapayon! Babae lang ako. Kaya huwag niyong sabihin. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Matadhana akong maging nasa ibaba. Hindi totoong babae ang mas malakas ang kasarian. Siya na mismo ang humusga. Babae lang ako. Panahon na para baliktarin natin. Babae lang ako. Siya na mismo ang humusga. Babae ang mas malakas ang kasarian. Hindi totoong Matadhana akong maging nasa ibaba. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Kaya huwag niyong sabihin. Babae lang ako. Ano ba sa babae? Mga kasawa! Doon ni mong tarabahin! Wapay ito! Sir, paano si Victor na kulay? Kung ano nyo, mapantay na nga! Sa gamay kinabuwi! Uy kayo sa sitwasyon na kani atong mga anak ita, 5 ka buok nga pugdiri ka ita.
Kung sa awha na to, matuman na to ang ilang tagsa-tagsa ka mga pangandoy. Ito tagad kayo ba sa mahimong tagpare? Itagid tulo. Bagid man ang guys, isa may mahimong Monsignor, Bishop ug Santo Papa. Grabe yan, Sada! Santo Papa man yun! Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, special gid ang ato ang adlaw karon Cristil tungod kay birthday karon sa ato ang kauban no sa buhat si Miss Decimay Padilla. So, sa tayo mga nag-birthday usab karon, happy birthday. And of course, nindot nagdugang sa kanindot sa atong kabutagon. Kay naa diri sa atong studio ang ato ang pinalangga, no? Atong higala, atong amiga, ang panggiitan nga si Ryan Mark Borinaga. Hi Ray, good morning. Good morning. Yes, mao ni sila ang nagda sa programa pud nga Sayri 47. Of course, diri gihapon sa CCTN 47. Subon ko, good morning and Miss Decimay Padilla, happy birthday. Happy birthday Sa tanang mga nag-birthday karon, happy birthday. So, karon atong paghisgutan Cristil ang mga pipila ka mga issue nga may labot ang lungsod. Kay baw nagyutang hapit na ang Holy Week, no, Semana Santa. Gawa sa pagpamalandong dili sa malikayan nga mao ni siya ang panahon, no, nga uban ang mga pamilya. So, naiuban diha mo biyahe and then Mauli silang mga province, tagsa ka mga probinsya. And of course, kung may probinsya, mangita gina sila og mga dagat. Okay. So, kagahapon, Cristil, during sa RDC meeting, gikwanto siya kanang gi-report, no? Nga doon na kunoy top tourist spot sa Visayas, nga doon ay taas nga high coliform level. Kini mo ang mga tourist destination nga nahimutang asaman diri sa isla sa Mactan. Sa lungsod sa Moalboal, diha sa habagatang bahin sa lalawigan sa Sugbo, ingon man sa Panglao Island sa Bohol. Base sa report, Cristil, sa maong dapit kuno sa Central Visayas ang adunay poor water quality. Nga but ipasabot dili haom or dili maayo nga kaliguan. Nya kini mao ay nagtukmod, no, sa Regional Development Council RDC 7 nga awhagon ang mga local government units nga mohimo gilayon og aksyon. So kaning they recommended actually to local governments to form action plans to lessen the presence of coliform in these areas. So awhag na to sa mga LGU ato ang mga mayor, no? Diha sa Mactan Island si Mayor Jonard Ahong Chan, and then sa Moalboal ato ang mayor din ha nga muhimo gyudayon og aksyon kay delikado po sa panglawas sa ato ang mga bisita o kasi mga locals, di ba? Nga mo buot magtimpasaw sa kuan bitaw sa kadagatan. Kay grabe gyud kainit ang panahon niya, nindot kaayo ang pagpangaligo sa dagat, and knowing nga kaning mga lugara is tourist destination, mao gini dayuhon, di ba? Naila ang Sugbo nga dunay daghan nga mga kaning nindot nga mga dagat. So mas haom lang siguro nga muhimo gilayo sila og aksyon samtang nagkaduol na ang taas-taas nga murag pagpahuway sa mga tao, no? So sa data gikan sa Environmental Management Bureau nga gipresentar, no, sa Environmental Development Committee EDC sa RDC 7 sa ilang meeting kagahapon, nasuta nga ang coliform levels sa mga dapit nilapas na sa ilang gitawag nga safe threshold. So a body of water is considered safe for leisure activities like swimming kung ang fecal coliform levels do not go beyond 100 most probable number kung MPB per 100 milliliter. So kaning usa man ibot pasabot aning fecal coliform, no? So usap kini ka matang sa bakterya nga sagad makita gyud sa mga untreated sewage. Sunod pangutana nato kung unsa man gyud ay kataas ang coliform levels sa maong mga dapit, no? So kuan nato sir no nga ang sa Mactan Island sir kay niabot gud siya og 452 so, mpm, taas kaayo. Taas kaayo. Sa normal nga 100 lang, correct, di ba?
Unya ang kuan sir ang mualbual adunay 275 mpn per 100 ml. Nya ang sa panglaw kay 322 mpn per 100 ml. So pinakadako ang Mactan sir Island. nya. Kuan man gud kay murag duol-duol so siya diri sa syudad sa Sugbo, dali ra siya accessible sad kaayo kay di man gyud nato na ika-limod pud nga for sa mo ato ka sa south imo gyud nagahinan og oras. So mas dali umabot ang Mactan Island. Nindot pud dihang lugar ha. So mo na hangyo ta ni Mayor Jonard Ahong Chan nga mayor ato ning tan-awon kay lisod pod og magka-problema pud ta ani tungod sa kataas sa coliform level dinha sa ato ang kadagatan, knowing nga kaning mga lugar ha nindot ning mga kadagatan sa isla sa Mactan, no question. Kay dayuhon gyud ni siya sa mga local o mga foreign tourists, no? Gani kaning Mactan, Moalboal, Panglao, mao ni ang mga gikonsiderar nga top tourist destination sa Central Visayas nga sagad gyud hugupan sa mga turista nga ganahan gyud og dagat Cristile, no? Yes sir. Nya timely lang gyud kaayo kay kaning kuan fast approaching na ang summer og daghan ng mga so, to sa dagat. So kinahanglan gyud og kanang urgent actions dayon sir kay. Para nako is kinahanglan gyud ang urgent action just like what they did bitaw sa Cordova kay nondong katong sa issue sa Cordova sa una nga ni-issue gyud dayon ang LGU nga hunungon lang sa dinha kay ila pang limpyuhan or unsa until you open pagbalik safe nga to sa public, publiko. sir. Yes. So mao nay atong buhaton considering nga kani mga lugar as ato ang giistoryahan kaganina nga mo gyud ni sagad no nga hugupan sa mga tao panahon sa kuan kani Holy Week. May gani kay wala diri ang Santa Fe daghan ba kaayo ikaw Santa Fe inyo ha. Di ba ang issue ninyo is lahi pud to. Lahi pud to issue pero at least kanang kabaw nga kanang safe ra for public haliguan ang dagat. Kato lang katong usay na mas scam sa mga reservations. Pero I hope nga dili na siya mahitabo kay. Gimo ano ang putong aksyon sa atong amiga dito nga si Cons J. Pilhao, di ba? So, update sa pagkaayo to nga ni kuan ni responde sa mga concerns sa katong mga tourists kay dili lalim uy mas scam ka nga adto ka dito gatuo ka nga nanakay accommodation and yet sa mani may magdatag tent daan, di ba? Swerte ra pud sir nga kanang ang naay uban nga mga resort owners nga mga buutan pud kaayo nga gidangop nila ang mga turista nga na scam in town. Kay ang image man good sir, ang image sa Santa Fe ang madaot nga ang mga beach resorts ba. To think nga tourist destinations nya moingon nga daghan moingon nga na scam nya walay kanang action dayon sa municipal nga na so maapektuhan gyud ang image ba. So at least swerte ra pud kaayo nga naay mga nitabang ang Municipality of Santa Fe, ang mga resort owners nagtinabangay nga kanang matabangan to ang mga turista nga na scam in town. Hopefully dili na siya masubli, no? And kanig yung usa na siya sa mga bantayan, no? Ato pong gihangyo ang kaning mga kaigsunan nato nga medyo badlongon din ha nga nakasalalay at stake ang ato ang kuan din ha kani nga lungsod sa Santa Fe maapektuhan gyud sa ato ang mga binuang. So I hope leksyon na nato to nga dili nato siya usbon. Inay ato ang kanang open arms nato nga i-welcome ang ato mga bisita aron magbalik-balik siya sa ato ang kuan kaning lungsod or sa ato ang mga dapit nga ato ikapanghambog kay nindot ang Santa Fe is nindot gyud siya kaayong lugar. Mao gid na ang kanang sigon nga adtuan sa mga turista sir in Holy Week kay aside ang uban nga moadto sa Bantayan like ang whole Bantayan Island, Bantayan proper sa mga religious activities niya ang uban nga kanang moadto didto for leisure or kuan muna ato sila sa Santa Fe nya mosuri pud sa Madrodejo. So nindot no nga mao nang uban kay taas-taas man pud nga mga adlaw sir nga makapahuway. Makapahuway ka nadyo kay iigong panahon bitaw nga makauban ang imuhang mga syempre mga loved ones, mga pamilya, mga higala kay kuan kaning tawag ana niyang taas-taas man ang adlaw sa pagpahuway. Unya during that kuan tawag aning Holy Week ang kapulisan no concerned po siya sa ato ang safety. Gani katong sa report ka ganina is sa kapin sa 6,000 no ka mga pulis og sundalo ingon man mga force multipliers ang ipakatap sa PRO 7 sa tibuok Central Visayas atol ni siya sa Semana Santa. Gipasalig ni Police Lieutenant Colonel Gerard H. Pilari ang tigpamaba ni Police Brigadier General Anthony Aberen ang hepe sa PRO 7 nga
gipangandaman gyud sa kapulisan ang paghatag og kaning hugot nga seguridad sa tanang lugar sa Rehiyon 7. Kay because dili ra biya diha ang kuan concentration, tanan biya nga lugar ang ilahang kuan kaning sakop. So gawas of course ako naman gyud na siya given naman gyud na nga ang mga top tourist destinations like Santa Fe or unsa ginas special mention to gaya nga lahi insud nga security ibutang dito. Unya doon na sila paghimuon nga mga simulation exercises, communication exercises ug uban pa aron masiguro gyud no nga hanay ang pagpatuman sa mga seguridad sa mga dapit nga angayang tutukan gyud sa kapulisan. Matag lugar dunay gitahasan no nga mga police officer gikan sa PRO7 diin maoy muhatag og kamanduan ngadto sa mga personnel nga ipakatap dito sa bao nga dapit. So magsugod no karong sunod semana ang deployment sa dili pa ang Semana Santa. So ato lang pong hangyo sa atong mga residente nga tuman-tuman lang gyud ta unsay mga guidelines unsay naa sa balaod aron dili pud ta magka kaning problema kay tabangan pod nato sir. Correct. Ang mga men in uniform, mga personnel nga nagman sa security kay lisod di pila ra ba nakabuok taon ang mga personnel sir niya ang katawhan if estimate na nato i-ratio na nato di ba daghan gid kay ang katawhan di gud na kaya sa mga kuan so dapat kita pod mo cooperate pud ta ba napod tay role ba na tagsa-tagsa nato dulo na gyud tay kanang papel no aron mahimong hapsay og malinawon ang atong pag-obserbar sa Semana Santa. So dapat mo tagaan nato kanang essence ba ang Holy Week nga himong gatong holy balaan ni-observe nato ang peace and kanang tagaan nato ang makatawhan nga mo reflect, mo repent. Mo gina siya pinaka-importante ha. Wala may mag-ingon diri nga during sa Holy Week bakasyon ta or unsa mao gyud ni ang saktong panahon nga magpamalandong ta no. It is very timely sir nga kana lang sad pud nga higayon ang kanang gamiton sa mga tawo nga kanang muuli sa probinsya para mo pahuway o taas. So but atong i-priority ana is ang reflections pagpamalandong gyud kay tungod mao magyud nay kuan kanang katuyuan sa maong adlaw sa Semana Santa. So kuan na siya kanang murag sideline kuan na mga kaning pagsuri-suroy or unsa na din ha kay as what you mentioned nga mao nang panahon nga taas-taas nga makauban ang mga mahal sa kinabuhi. Gipahibaw sa to sa PRO7 sa Police Regional Office 7 Christine nga base sa ilang intelligence report wala hinuon sila kaning dawat nga hulga sa seguridad labot sa mga kalihukan ni ini nga Semana Santa. I understand kanang sa bantayan is naagi na sila activity di ba? Ang akong ganahan is kanang life size sa karo din ha sa kuan. I used to cover gud ana nga mga event sa una kung naapatas laing network kay munay amo ang kuan nindot man gud dito and then tawag ana niyang murag makuan nimo ba unsa ka kana bitawng matawag nato is kuan siya kana bitawng dugokon gyud sa mga kuan pod local tourists and even foreign tourists kay pinalahi pod ang ilahang pamaagi sa pag-obserbar diha sa Semana Santa ang kanalang murag budget yun ang ilahang mga karusa, di ba? Sir, kanang gipangandaman. Daghan kayo na sir. I think mga 21 siguro nakabuok. For kuan sir, I think murag 2 or 3 years na pod may mo adto kuyog sa akong family nga every Holy Thursday or Good Friday mo adto mi didto nya. Kuan sir kanang nindot pod sa paminaw ba nga kanang maka-reflect gid ka mananaw sa mga karosa nga mga human size kuan nya. Daghan pagud kay taw so ma-feel gud nimo nga kanang ang mga tao at least ba ang kana nga week pod dili lang siya for leisure sa uban pero daghan gyapon tao nga mga kanang moadto sa simbahan sir para mamalandong. Yeah. Ato na po i-remind siguro ang ato mga local tourists or foreign tourists nga kung moadto ta ang mga lugar nga nagpahigayon og mga religious activities tan-awon po nila lagi pang sulod kay na issue to before nga nangabot didto unya more ang ilahang attire is pangdagat na. So ato lang po sigurong hatagan og respeto no ang ato ang kuan kaning pagpahigayon sa mga relihiyosong kalihukan. So lahi ang ato ang murag dressed according to occasion ba, di ba? Mao ginay ato apong responsibilidad tagsa-tagsa nato kung moadto ta sa usa ka dapit. So ato ginang i-research daan kay
mao day ni nana ba mas maayo ang planuhon daan unsay angay isulo bla 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 aron dili pud ta makuan kana masaway ba kay at least kita makahibaw ta asa ta mo lugar no We should be responsible gid ta. Okay, so much sa kaning atuang kuan kaning kalihukan sa Semana Santa no. Natay good news sa atuang mga senior citizens dinhi sa Cebu City. Kay sugod karong Marso 21 unsa na siyang adlaw? Huwebes, no? March 21. Ila nang madawat ang ilang gipaabot nga cash assistance. Wow, tagpila man lang cash assistance, sir. Kuan man na sila by quarter man na siya. So karon ang ihatag sa Cebu City government is katong first quarter of this year. So that's for January, February, and March. So tag 1,000 man na sila. So naa sila 3,000 pesos. Diba? Nga madawat ang atuang mga senior citizens. So, doon ay maabot sa dili mo minus 90,500 ka mga senior citizens dinhi sa dakbayan nga eligible nga makadawat sa ilang cash aid alang sa first quarter ning tuiga. So, gitug-an to ni kuan Oscar Head, Attorney Homer Cabaral nga dinha sa mga barangay himuon ang distribution. Ug ang barangay level distribution mo kuan na siya magsugod na siya sa March 21 adlaw nga Huwebes hangtod sa March 23, no? So mga senior citizen ayo ta pag langay-langay din ha. Kay daghan makaayo mga tana kung kanusan nila madawat, di ba? So kani mga senior citizens pod malipay ni sila kay mo binang time gawa sila tinan sa tambal makapanglibre ni sila mga apo din ha, di ba? Murag ganahan sila bisag ginagmay dako na kaayo nga kalipay ang ilahang kuan kaning makahatag bitaw nga ngadto sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga apo niya. Sao na Christine na ano ba to'y move nga at 45 years old pa senior citizen na okay na siguro na, sir, as long as na benefits. Bitaw no, good luck din ha, pero kung ano lang, anyways, i-enjoy lang yun ang life, di ba? So, unsa man day mahitabo if ever dili sila makakuha din sa barangay sa Mamapetsa. So ilang gyapon kini madawat apan dito na sa Cebu City Hall hangtod sa Marso 29. So kung dili mo makahimo og dawat diha sa March 21 to 23 sa barangay, adto na mo claim sa inyong financial assistance sa Cebu City Hall hangtod sa March 29. Tungod kay Holy Week man pahuway pud ang taga City Hall o duha ka adlaw maghinulsol ni sila. So kano maghinulsol mo no? Dili pwede mo kasalanan individual, sir. Yes, so maghinulsol pud ni sila sa Marso 30 o 31. So that's the time nga dili ta pwedeng makakuha sa ato ang kaning cash assistance ug ang distribution will continue by April 1 to 4, no? So they can claim gihapon sa Cebu City Hall. Matud na siya ni Cabaral. So sa pamatong ngano mo na ako bitong usahay babantayan nga kanusan deadline kanusan last ipanghatag ay na lang question na karon ang hatag karon na adto no if kaya adtuon ka na ang adlaw, sir, adtuon na lang din, di ba? If you can do it today, why di ba nga imo na jud nang mao gid ato dahil magpahigayon mi sa barangay palalitan og naay activity. Basta wala sa kutob. Ay na lang pangutanaan na kay wata kay ba. Mangita sila guwi nga mamingaw-mingaw siguro, sir. Siguro. Kana kay ay mo ingon sila nga ay alas 8 magsugod ang for example sa inyong medical mission. Alas 8 ay daghan pa kay nagtawag alas 8 adto na lang ko sa alas 4 alas 5 kay mingaw na makater na din ko di na pero ang mahitabo ana panalitan og alas 2 wala na itaw. So moingon man sila nga ay mingaw na wala na siguro ni kuan na ta manghipos na ta pack up na ta. So alas 4 ka dito kinsa man may istoryahan barangay tanod na lang. Di ba? So mas maayo akong giingon nga sayo aron sayo dali po tang mahuman natural ba gyud na siya nga daghan mo avail kay it's a free services man. So bisan asa siguro mo bayad ka kanang og kanang mga bills mas manilot ko na magsayo kay padung na sa alas 4 wa bita kay ba usay mahitabo, di ba? So nya putlanan na kadinha na may siguro ang ibalayad nimo diha og kanang kuryente pati mo nagkandila lang siguro kay wa ka bayad ito maputla na ka delikado na hinuon mo nang akong giingon nga kung mahimo nimo karon ay pabutan na lang gyud ang kuan kaning mga di na ugma sir murag natuwa gid na mga Pinoy sir no nga ay kaugma na lang ika-deadline na lang kasi pangutana kano sa madawat ugma na ay pwede pa di ugma na lang ko oy ana ba di ba so hawhag lang po nako at least
ug daghan mo dito maghugop, at least magkabalik ko, kumusta naman day ka? Di ba? What if old friends dito magkita, di ba? Kaysa naalang ka sa imong balay, sige, di ba? Mas nindot man po nga makahalubilo ka sa daghang mga tao. Pero siguro kuan sa sir kay mga senior citizens ra ba na unya ang time sad ba di kuan ra na nila sir nga kani mao lang kana unsa tawag ani schedule ba kay base nun magtapok na nun tanan niya init ra ba kayo ang panahon ron so unya ato daing i-remind tungod sa kainit sa panahon no. Keep hydrated yun. Stay hydrated. Lisod kaayo nga kanabitang igam kaayo niya sa una lang likayan gyud nato ang mga heat stroke diha mga lola lolo kay Bisag everyone sir dili lang mga lolog lola. Correct tanan gyud actually kay makasinati gyud sa grabe ka init. Nya uhaw kaayo na labi nakasgawas sa magfield ka init ka istanan. Okay, so mga lola, lolo no, magkita ta karong Marso 21 kay sugda na ang pagpanghatag sa financial assistance. Unya mga tana po to mga PWDs nga ang amoa. Don't you worry kay musunod gyud na, di ba? After sa kuan kay senior citizens, musunod gyud na ang mga PWD. O karon wala naman tay oras no, atong liliun unsay giandam ni Tatay Dodong Limchua nato sa ato ang pulong ug kinabuhi. Ang balaang kasulatan naghulagway kanato kung unsa gayud ang katuyuan sa kinabuhi sa tao sa iyang pagpuyo dinhi sa kalibutan. Way kapuslanan ang tanan kung ang tao magpakabuhi alang lamang dinhi sa kalibutan. Mao kini ang tinuod nga kalugan sa kinabuhi. Ang atong hatagan sa dakong pagtahod o paghigugma ang Ginoo. Ug tumanon ang iyang mga sugo kay human sa atong tahas dinhi sa kalibutan, kita matubang kaniya sa adlaw sa paghukom. Busa ang atong tingwaon mao gayud ang pagtuman sa mga sugo sa Ginoo aron paghatag kaniya og kahimot. Sa Juan 6:27 nag-ingon, ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot. Kundili sa kalanon nga mulugtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kini ang atong himuon nga tuyo ug tumong aron dili makawa nga atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Aron dili kita mahisama ni atong pasumbingay ni Hesus sa dato nga buang-buang nga atong mabasa diha sa Lucas 12:13-21. Tungod kay daghan naman kayo ang iyang abot, nagtukod siya dakong kamalig, aron dito tigumon ang tanan niyang kaptangan. Apan ang Diyos mingon kaniya, oy buang, nini gayong kabiyona, ikaw mamatay. Sa Juan 12:25 nag-ingon, ang magmahal siyang kogningong kinabuhi, mawadaan hinuon nini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi, ining kalibutana, magpatunhay nini alang sa kinabuhing dayon. Mo kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Nangitong amahan, karon nga nasayod na kami kung unsay among katuyuan dinhi sa kalibutan, kami nag-ampo nga imong tabangan sa among mga paningkamot nga makatuman kung unsay imong kabubuton kanamo. Hatagi kami sa grasya nga kami madaugon gayud sa among pagkigbisog sa yawa aron kami magpuyo nga balaan dinhi sa imong hinimong kalibutan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Ang pulong mo, ang diwag sa ko. Mao kadto ang pulong og kinabuhi nga giandam ni Tatay Dudong Limchua nga mao'y nagtapos sa atong Hello Cebu maayong buntag Pinoy. Sa dili pa ni matapos atong pasalamatan ang COY, Philippine Airlines, Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua, Tatay Dudong Limchua. Of course, thank you sab nga to sa atong news manager nga si Dennis Tabar, ato ang kaubanan sa TOC si Robert, Inday, Matmat, si Andrew, si Joanne,
si Michael, si Rodel, si Raymond, si Bruce, ug si Ferdy. And good morning di ay no sa ato ang mga nagsunod sa maayong kuan kaning Hello Cebu maayong buntag Pinoy atong nga kaubanan diya sa CEMEC sa Cebu Elite Marksman Eagles Club silang si Kuya Fads Taalim, of course kaning si Kuya Jojo and Kuya Seth. Doon na di ipahigayon usab nga medical mission no with Kuya Fads Taalim of Asclepian Circle. Minor surgical operation diha gyapon sa Barangay Tejero karong umaabot Marso 23 no. Again, good morning and happy birthday nga to kang Disime Padilla. Good morning, daghang salamat. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsutit sa matuod, kadagan sa